Ang aking tatalakayin ngayon ay isang napakahalagang kaalaman na dapat malaman ng mga manggagawa, lalong-lalo na ang mga security guard o security personnel. No? Ito ay ang tinatawag na 5S of life. Ayan. So kadalasan ginagamit ito sa workplace o organisasyon. Pero anuman uri, 'di ba, ng establishmento, 'di ba? Mapa-opisina, paaralan, 'di ba, pabrika, no, kasama na diyan ang komunidad, 'di ba? Even yung public office, 'yan, na pinagsisilbihan o pinapangasiwaan ng ating mga public servant, 'di ba? Napakahalaga itong 5S. Pero siyempre, ang guard, kailangan hindi dapat dito, mawala sapagkat bilang frontliner ng isang establishmento na binabantayan, di ba? Kailangan nila ito. Dahil ang security ngayon, yung evolution ng security, medyo talagang mataas na. Kasi kung dati, ang security ay purely security lang. Pero ngayon, hindi na eh. Nag-evolve, security and safety. Nag-evolve muli, security, safety, and health. Diba? Ngayon, security, safety, health, and environment. Diba? Kasama na dyan yung emergency. No, napakalawak na ang saklaw ng trabaho ng isang security guard. Diba? Minsan nga, ang security guard, ginagawa ng tagabuhat. Diba? Palakpakan ang ating mga security guard. No? Is all na tinatawag. No? Lahat ng uri ng trabaho kasi siyempre ang security guard kasi services ang ino-offer, di ba? In order to satisfy our client, yun. Hangga't kaya natin, di ba? Ibinibigay natin sa kanila. Kaya napaka-importante itong 5S na malaman at gawin ng isang security personnel. Because while in the course of their duty, di ba? Sa gitna ng hamon ng arawang operasyon, arawang duty, di ba? Kailangan, of course, number one yan yung disiplina, pagiging alerto, di ba? Yung mga nabanggit na dalawa, disiplina at alerto, konektado, di ba, dito sa 5S. Kasi ang gwardiya, hindi lang naman moving yan eh, meron yan work station. Kahit roving ang gwardiya, mayroon tinatawag na workstation. Di ba na kailangan nilang panatilihing secured, safe, di ba? Tapos healthy at saka yung malinis, di ba? Maayos ang kapaligiran, di ba? Doon, hindi lang doon sa workstation niya, kundi sa lahat na kung saan kung saan nandun ang kanyang jurisdiction o tinatawag na area of operation o responsibility. Ayan, so I would prefer to say na ang 5S ay ang mga fundamentals, di ba? Fundamental rules o sa Tagalog mga alituntunin na tama na sa tamang pangangalaga ng lugar, di ba? Tungo sa dekalidad na security services. Ayan. So, napakarami din ang kahalagaan ng 5S sa trabaho ng security guard. Di ba? Dahil ito ay nakakatulong upang magiging malinis at maayos, di ba? Yung pagtugon sa anumang insidente, emergency, di ba? At pati sa pagsasaayos ng kalinisan ng environment. Kasama na nga dyan yung kalusugan sa bawat tao sa kumpanya. Anyway, as we go on, malalaman nyo kung bakit ko nasabi ito. Di ba? Pero ang mahalaga talaga, itong 5S, pinapatibay nito ang disiplina at professionalism sa gwardiya. Na of course, nagre-resulta sa epektibo, effective and efficient work output or services. Di ba? So, and at the same time, di ba? Ini-elevate niya yung pinopromote yung magandang imahe, di ba, ng security guard kasama na ang institusyon.
Di ba? Sa kabuuan, ang 5Is ay nagbibigay ng mas organisado, ligtas, maayos, o malinis na workplace o kapaligiran. No? But of course, we will define 5Is para mas malinaw doon sa mga hindi pa nakakaalam. And in addition, ang malinis at maayos na environment o workplace ay magandang reflection. Di ba? Nabanggit ko kanina, di ba? Na yung reflection ng seguridad at kaayusan. No? At nagdudulot ito o nag-iiwan ng positibong impresyon sa mga tao. Di ba? Sa mga bisita, empleyado, and all people. Di ba? Na nakapalibot sa iyo habang ikaw ay naka-duty. Maliban sa mga nabanggit, no, di ba? Pinapairal, no, at pinapatatag. Ulitin ko, pinapairal at pinapatatag ang disiplina at profesionalismo. Importante ito, no? Keywords itong dalawa, di ba? Tungo sa epektibong pagbabantay at pagmamanman, di ba? Efficient and effective security services. Dahil batid naman natin na kapag matatag, di ba, ang disiplina ng isang gwardiya, of course we can conclude na yun, tungo pa rin doon sa mas efficient at effective na pagpapatupad, di ba? Para magkaroon ng premium or quality security services doon sa kliyente na pinagsisilbihan, no? Kasama na lahat ng mga tao. So, ano nga ba ang 5Is, di ba? For the benefit ng mga hindi pa nakakaalam, no, ito ay hango sa bansang Japan, di ba? Doon nagsimula ito eh. Pero madalas ginagamit kasi ito sa ISO. Yan. Organization of International Standardization. Yan. Tama ba? Yung ISO. Medyo nakaligtaan ko na. Okay. So, 5 ito. Diba? Number 1 is yung sort. No? Sa wikang Hapon, siri. No? Sa Tagalog, pagsasala. Diba? Number 2, sit in order. Sa wikang Hapon, siton. Diba? Pagsasaayos. Diba? Sa Tagalog, o maayos, di ba? Yung number 3, shine, no? Sa wikang ng Hapon, shiso, di ba? Shine, paglilinis, alam naman natin, di ba? Number 4, standardize. Ito sa wikang Hapon, shikitsu. Ayan, o standardization o pagpapantay-pantay, di ba? At yung panghuli, sustain, no? Sa wikang Hapon, shitsuki, o disiplina o pananatili, o sustain kasi is yung pagpapanatili. Ayan. Doon sa 4 na nauna. Ayan. So, itong sort na tinatawag, alam naman natin yun eh. Diba? Pag sinasabing sorting, diba, inaalis natin yung mga bagay-bagay na hindi nakailangan doon sa workstation natin. Diba? Itabi lang yung mga gamit na may silbi upang, siyempre, ano bang tawag doon? Ma-maximize, di ba? Yung mga gamit na kailangan, at syempre mas maaliwalas kasi, di ba? Na doon sa workstation mo na hindi lahat, di ba, yung mga walang kabuluhang gamit nandoon. So, yun ang ibig sabihin ng ng sorting. Napakahalaga ito kasi kapag maayos ang pagkakaayos, halimbawa, yung logbook mo, di ba? Flashlight mo, radyo, first aid, di ba? Kailangan maayos yan. Pag magawa mo yun, mas mabilis, di ba? Yung responde kung may insidente o emergency, di ba? Mas mabilis, at ito ay nakakatulong upang siyempre hindi magsayang, no, 'di ba, ng oras, hindi masayang yung oras kung may hinahanap ng kagamitan. At least nasaan na kaya itong kailangan ko, alam mo na agad kung saan mo kukunin. Kaya importante yung sort na tinatawag, 'di ba? Itong sit in order naman, 'di ba? Ilagay lang doon sa tamang lugar, 'di ba? Kailan magkasunod-sunod lang, 'di ba? Yung mga gamit.
'Di ba? Hindi yung garbol, 'di ba? Dapat madaling makita. Alam mo na kaagad eh kung kailangan mo, alam mo na kaagad kung saan mo abutin o kukunin, 'di ba? Para malinaw sa lahat, yung katawan mo pa lang alam niya, no? At siyempre ang ano nito, kagaya din sa nabanggit ko doon sa salt, 'di ba? Ang kahalagaan nito na napakahalaga kasi siyempre yung mga gamit pag naka-sit in order yan, mas madali ang response pagdating sa insidente. Ano mang insidente. Ito namang shine, siyempre, para maganda yung impression ng mga tao na nakakakita sa atin, kliyente at saka lahat, mga empleyado and so on and so forth, kailangan laging makintab, malinis ang lugar. Kaya dapat ang gwardiya, maglinis kayo. Di ba? Hindi pwedeng hindi naglilinis ang gwardiya. Di ba? Ang gwardiya sinasabi niya, hindi ko naman trabaho ang maglinis. No, mali yun. Kung workplace mo, dapat mong linisan. Di ba? Hindi pwede yun. Di ba? Kasi workstation mo eh. Ay, kagaya niyan, yung upos ng sigarilyo. Di ba? Madalas yan. Di ba? Sa ating mga establishmento na pinapangalagaan dati. Di ba? Noong tayo ay nasa ano pa, aktibo pa sa bilang manager, bilang director. 'Yon yung nakikita natin madalas pag nagkakandak ako ng tactical inspection, pupunta ako sa barracks. 'Yon. Ang dumi, 'di ba? Yung workstation, kaya doon ako nagagalit. Anin mo na snappy ang iyong uniforme. Oo nga pero yung workstation mo ang dumi. Yung barracks mo puno ng sigarilyo. Nagpapatupad tayo ng no smoking tapos kayo naninigarilyo. Babagsak tayo sa audit diyan pag magkaroon ng audit. 'Di ba? So, napakahalaga na malinis. At siyempre kung magiging habit ng isang security guard yung regular na maglinis, 'di ba? Ini-inspection niya, 'di ba, yung workplace niya, 'di ba? Napakaganda ang resulta, 'di ba? So, hindi lang naman 'yun eh. 'Di ba? Kung hindi mo naman nasasaklawan yung isang lugar, ang role naman ng gwardiya diyan is kahit paano, pwede mo naman i-report, 'di ba? Pero as far as your responsibility is concerned, kailangan marunong ka din maglinis doon sa barracks at guardhouse mo. Okay? So yung pang-apat, standardize. Yan. Kailangan, when we say standardize, di ba? Halos parehas lang doon eh. Di ba? Ang kwan lang dyan, magkakaroon ka lang ng pamantayan. To standardize kasi yung mga nabanggit, gagawa ka ng rules, di ba? Gagawa ka ng pamantayan na susundin. Di ba? Para maisagawa lahat ito. Yun yung standard. At of course, when it comes to standard decision, pag gumawa ka ng alituntunin, kailangan malinaw na masabi doon sa lahat ng grupo, lahat ng tao sa organisasyon at maipaliwanag sa kanila, 'di ba? Para walang conflict, 'di ba? Walang rason na hindi alam. Pag nagawa mo 'yon, siyempre, kahit sino pang mag-audit sa pwesto mo, kahit sino pang mag-inspection, 'di ba? Hahangaan ka na. 'Di ba? Kasi ulitin ko, 'di ba? Maraming gwardiya na ganoon, snappy, no? Pagdating when it comes to personal readiness na tinatawag, from top to bottom, uniform, di ba? At lahat, no? Knowledge, di ba? Uniform, knowledge, okay. Pero pagdating doon sa equipment check at documentation check, palpak, di ba? Hindi standardized kasi yung detachment, kaya hindi na isagawa yung sort, shine. Kaya hindi maganda. Kaya importante talaga itong standard decision. 'Di ba? Kailangan magawa. Then pag na-standard na, yun na sustain. 'Di ba? Paano ba magsusustain? Siyempre, disiplina lang 'yan. Pag ikaw ay commander, dapat magkakaroon ka ng moral ascendancy kung ano ipinapatupad mo, dapat ikaw yung manguna. 'Di ba? Hindi yung utos ka ng utos, hindi mo naman ginagawa, mali 'yun. Paano mo madidisiplina yung tao mo? Pag ikaw naman na guard, siyempre, dapat kung ginawa mo na, manindigan ka na. Make it a habit. Di ba? Habit. Yan. Ano ba yung habit? Gawi. Di ba?
gawin mo yun na kwan para ano, huwag ka nang papaltos kasi unang-una wala naman mawawala sa iyo, 'di ba? Tuluyang pagsasagawa, 'di ba? 'Yun yung tinatawag na sustain, no? So, ulitin ko, sort, 'di ba? Sasalain ng maayos, 'di ba? Sit in order, ayusin, isaayos. Shine, maglinis. 'Di ba yung pang-apat, standardize, gumawa ng standard o rules doon sa tatlo para ma-maintain, 'di ba? 'Yon, tapos implement mo kung ano yung nailagay na alituntunin para ma-sustain mo, 'di ba? Yung tatlo, 'di ba? So, ganun. 'Di ba ang security, do not pag security guard ka kasi huwag mong sabihin magbantay ka lang, no. 'Di ba? Kasama na yan safety. Ang role mo kasi diyan, siyempre, kung hindi ka man na-involve sa safety, at least nare-report mo, 'di ba? Documentation and reporting. Same with doon sa health and environment. Actually, hindi ka naman first aider, hindi ka naman doctor, hindi ka naman nurse. Of course, wala kang magagawa doon. But, 'di ba? Pagdating doon sa documentation ng bawat sitwasyon, bawat galaw, recording at saka reporting, ay napakahalaga yung role mo. Hindi naman makakapag-responde yung doktor kung wala kang magsasabi. Kasi ikaw yung nasa on-site. Di ba? Same with yung mga problem sa environment, lalo pag nandun ka sa mga pabrika. Di ba? Kasi maraming environmental compliance dyan na hindi naman hindi naman ikaw ang gumagawa. Pero hindi magagawa ng mga concerned personnel kung wala ka na nagre-report. Di ba? Kaya napakagaling ang isang security guard, 'di ba? Yung iba, akala nila basta-basta ang security guard. No. Kasi ang security guard is all yan. Lahat tinatrabaho, 'di ba? Depende din naman kasi sa pwesto. Siyempre pag ma-assign ka naman sa bakanting lote, wala. Pero pag nandoon ka sa mga pabrika, 'di ba? Pag nandoon ka sa mga high-rise building na high-end, napakahalaga 'yan. Ang dami mong matututunan, 'di ba? So, yun, take note of that, no? Actually, naging karanasan ko lahat ito, 'di ba? When I was director of safeguard, 'di ba? Safeguard Armor, 'di ba? Kasi doon sa amin sa Safeguard Group, Cisco Group of Companies, meron kaming tinatawag doon na consolidated inspection. Bawat director nag-i-inspection yan kada linggo. No? Sa mga iba't iba, counter-inspection din yon kasi lahat na yun. Yung apat na agency, kasi, 5, kasi that time na nandun ako, 5 yung agency. Yan, inspeksyonin mo lahat yan. Diba? Kadalasan yun yung findings ko. Diba? Ito, 5S. Diba? Sa common, proper housekeeping. Yun yung kadalasan na ano ko, snappy sa uniforme, pero pag tinitignan mo, may maraming violation yung gwardiya. Hindi nila na isasagawa ito. Ganun din nung naging director ako diyan, itong latest na ko sa Matapat. Naging director ako diyan pag nagkakandak ako ng tactical inspection kahit announce. 'Di ba? Kasi sa Matapat meron kaming diyan, personal readiness, no, personnel check, document check, equipment check. At saka yung knowledge, chine-check yan during tactical inspection. Di ba? Dito, sablay yung gwardiya. Di ba? Yung pa lang, yung sit in order, pag i-check mo na yung document, hindi mo na alam kung saan hahanapin. Isa man tapat, meron pa kaming doon, folder na nakalagay lahat ng mga dokumento, automatic ilta, lahat, titignan mo nandun. Pero sablay pa rin yung mga ibang officer, no? So, kaya napakahalaga itong 5S. Hindi lang naman sa buhay gwardiya, no? Kahit ikaw ay isang public servant, doon pa lang sa opisina mo, kailangan i-apply mo itong 5S. Kaya nga 5S of life Di ba? Kasi applicable sa lahat. Pero, dahil security personnel ang pinakamagaling sa lahat ng manggagawa. Di ba? Ako, tatayuan ko yan. Di ba? Pinakamagaling ang isang security guard sa lahat ng uri ng manggagawa kasi lahat alam. Di ba? Napakahalaga sa inyo ang 5S. At hopefully, meron kayong konting natutunan dito pa rin sa ating talakayan.